Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May tinatagong lihim ang kapatid ni Ayla na si Genesis. Ano kaya yun? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Lilet Matias, natuklasan ang tinatagong lihim ng asawa ni Samson na si Feliz matapos ngang puntahan ulit ni Lilet si Feliz sa bahay nito para tignan kung talaga bang nagsasabi ng totoo si Feliz. At yun nga ang naabutan ni Lilet, ang pagsusunog ni Feliz ng mga ebidensya na makapagsasabi na si Feliz talaga mismo ang kumuha at humanap mismo sa baby maker na si Ayla para sa kanilang mag-asawa. Dahil sa biglaang pagdating ni Lilet sa bahay nitong si Feliz, nagulantang si Feliz dahil kitang-kita ni Lilet kung paano sinubukang sunugin ni Feliz ang ebidensya sana na magagamit ng magkabilang panig. Kaya napigilan ni Lilet ang pagsusunog nitong si Feliz ng agreement nilang tatlo para kung sakaling makabuo na si Ayla at si Samson ay may katunayan pa rin sila na mapupunta kay Feliz ang bata, hindi kay Ayla. Pinaliwanag ni Feliz ang sarili niya kay Lilet dahil kung talagang baby maker ang turing ni Samson kay Ayla, ay bakit hanggang ngayon ay hindi pa din daw nakakabuo si Ayla at si Samson, samantalang matagal nang nagtitiis si Feliz sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang mag-asawa, lalong-lalo na nung maging baby maker nila itong si Ayla, ay mas lalong gumulo na ang pagsasama nilang mag-asawa. Pinaliwanag ni Lilet lahat ng pupwedeng mangyari kapag nagkataon na mawala ng tuluyan ang kasulatan nila tungkol sa pagiging baby maker ni Ayla. Dahil kung sakali man na totoong makabuo na si Ayla at si Samson, ay wala nang magiging habol pa itong si Feliz kay Ayla. Dahil hindi na mapapatunayan ni Feliz na bumuo lang ng bata si Ayla at si Samson dahil sa pagiging baby maker nitong si Ayla. Nagsabi si Feliz kay Lilet kung talagang baby maker ang tingin ng asawa kong si Samson kay Ayla, bakit hanggang ngayon wala pa din silang nabubuo dahil iba ang binuo nila. Binuo nila ang pagmamahalan nilang dalawa. Sumagot si Lilet, naiintindihan kita misis, pero intindihin mo din sana ang asawa mo, pati na din ang mga tao sa paligid mo, katulad ko. Lumaban ka po ng patas. Hindi po pwede sa sarili nyo lang ang iniisip nyo. Kahit hindi po ako ang hahawak sa kaso mo, iintindihin kita dahil kailangan nating mapanalo kung ano man ang totoo. Hindi kasi nga nungalingan. Kaya kung ako po sa'yo, aminin mo na lang kung ano ang dapat. Dahil kung talagang gusto mo ng hustisya, ay gagawin mo kung ano ang tama. Hindi lang dahil gusto mong parusahan ang asawa mo at si Ayla. At kung talagang may tiwala kayo sa korteng pinagsampahan nyo ng kaso, ipakita nyong lahat ng pruweba nyo. Hayaan nyo na sila ang magdesisyon, hindi kayo. Hindi po pwede na itago mo na lang habang buhay ang katotohanan na kayo talaga ng asawa mo ang nagdesisyon na magkaroon ng baby maker. Tila napaisip ata si Feliz sa mga sinabi nitong si Lilet. Pumasok sa isip ni Feliz na paano nga kung makabuo na talaga ng bata si Ayla at si Samson, di wala nang magiging habol itong si Feliz sa magiging anak nila ni Samson. Samantala, oras na ng paghaharap-harap ng dalawang panig para patunayan ng mga kliyente nila. Pagdating ni Lilet at ng team nila, ay nagulantang si Lilet nang makita ang kapatid niyang si Trixie. Kasama itong si Eira. Sakalang napagtanto ni Lilet na kinuha ni Eira si Trixie bilang intern nito, katulad na nga lang nitong si Ino na ginawang intern nitong si Lilet. Kaya naman hindi na malaman ni Lilet kung ano lalo ang gagawin niya dahil magkakaharap na naman si Lilet at si Trixie sa korte. Natuwa si Eira sa naging reaksyon ni Lilet nang makita itong si Trixie na kasama si Eira. Lalo pa nga nang malaman ni Lilet na ginawang intern ni Eira si Trixie.
Nagpaliwanag na nga ang magkabilang panig tungkol sa nangyayari. Nauna nang magpaliwanag si Samson at itinanggi ni Samson lahat ng paratang sa kanya ng asawa niyang si Feliz. Nagsabi si Samson, "Hindi ko babae si Ayla. Alam mo yun, ginagawa ko yun labag sa loob ko para bigyan ka ng anak na gusto mo." Galit na galit si Samson dahil pinagdidikdikan pa din ni Feliz na may relasyon silang dalawa ni Ayla. Sumagot si Feliz, "Oo, may kasunduan tayo, pero hindi nyo sinunod ang kasunduan natin. Oo, gusto ko ng anak, pero anak na hindi nyo naman nabuo. Iba ang nabuo nyo ng babaeng yan, at ikaw naman Ayla, pinagkatiwalaan kita. Hindi lang dating estudyante ang turing ko sa'yo, parang kapatid na din kita." Nasaktan si Ayla sa lahat ng narinig niya mula kay Feliz dahil hindi akalain ni Ayla na aaminin na din ni Feliz lahat, pati na din ang tungkol sa pagiging baby maker ni Ayla. Hindi nga rin kinaya ni Ayla lahat nang narinig niya pa din mula kay Samson na baby maker lang ang tingin ni Samson kay Ayla. Kaya naman nag-walk out agad itong si Ayla. Sinundan naman ito ni Samson para magpaliwanag. Sumunod din nga itong si Feliz sa dalawa at nang maabutan ni Feliz si Ayla, hinila ni Feliz si Ayla pabalik sa kanya sa hindi sinasadya. Bigla na nga lang nahatak ni Feliz si Ayla at natumba ito sa sahig. Pagkatumba ni Ayla, bigla na lang may lumabas na dugo sa maselang bahagi ni Ayla. Nagulat si Feliz at si Samson sa nakita nila. Kaya naman agad-agad nilang dinala si Ayla sa pinakamalapit na klinik para malaman kung ano ang nangyari kay Ayla. Napag-alaman ni Ayla na nagdadalang tao siya ngayon ayon sa test at ultrasound na isinagawa sa kanya. Kaya naman kinausap ni Kurt si Samson tungkol sa bunga ng kasunduan nila ng asawa niyang si Feliz. At dito na nga malalaman kung ipagpapatuloy pa din itong si Samson ang pakikipag-usap at pakikipagkita dito kay Ayla. Ngayong okay na ang pagbuo ng magiging baby nilang dalawa ni Feliz. Samantala, kinausap na din ni Feliz si Spanky at si Ira. Pinanindigan ni Feliz na siya ang magiging nanay ng dinadala nitong si Ayla. Nagsabi si Feliz, "Akin ang bata." Kaya agad-agad pinuntahan nila Feliz sa kwarto itong si Ayla para kumpirmahin kung buntis ba talaga si Ayla. At napag-alaman nga nila na totoong buntis itong si Ayla. Napakagulo nga talaga ng mga nangyayari sa kasong hinahawakan ni Lilet dahil hindi malaman kung ano ba talaga ang alam nitong kapatid ni Ayla sa relasyon ni Samson at ni Ayla. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.